Hello guys, welcome back to my channel. So, Happy New Year pala sa ating lahat. At saka welcome tayo sa year 2025. So ngayon guys, salubungin natin ang bagong taon ng matiwasay at saka puno ng pagmamahal. So ngayon guys, continue tayo sa ating gagawing tutorial ngayon. Meron tayo dito isang charger. So dito pa lang guys, nakikita natin kung saan o kaninong charger na brand ito. So ASUS. Tapos yung output is 19 volts, 3.42 ampere. So ang problema natin ngayon dito, isaksak muna natin. So test natin ito para malaman natin. So ang reklamo nito guys, sabi na may-ari na hindi nag-charge sa laptop niya. So ngayon, i-test natin kung meron ba siyang output talaga. Meron ba siyang output o wala. Check natin. So ayan, nakailaw na siya. So, i-check natin yung dulo ng adapter. Ground sa labas. Positive sa loob. Tusukin natin. So, ayan, walang lumalabas na voltahe. Sorry, hindi pala nakaset. So, dito lagay natin sa 20 volts. 20 volts DC. Ayan, naka-DC na yan. So, ayun guys. Kung itutok natin dito sa gitna, mayroon lang siyang 0.2726 volts. Bumabangay. Oh. Ayan. So, ngayon buksan natin kung ano ngayon nangyayari dito. So, kung nakaranas kayo ng charger na ganito yung problema niya. So, tapusin nyo lang ang video ito baka sakaling makatulong at baka sakaling pareho lang yung problema ng charger nyo. Kasi kung ito bibilhin mo to, nasa 1,300 daw to. Pero kung sa Shopee to, malamang nasa 300 to 4. Ayaw ko lang, isa, mas mura. Pero kaso nga lang, matagal pa bago darating yung stocks. So ito kung bilhin sa mall, nasa 1.3. Kasi sabi niya nasa 1.3 ito, medyo mahal daw. Tapos pangit pa yung ano niya, oh. Maluwag na masyado. So buksan na lang natin ito guys, pero tingnan natin kung ano ang problema nito. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe guys, kasi marami pa kayong mapupulot na mga basic na kalaman dito sa channel natin. Kung nagustuhan nyo at nakakatulong ang video ito, paki-like and share na lang din po. So ayun, buksan natin to. So ito medyo mahirap buksan to kasi may pandikit silang ginamit dyan. So gagawin natin dyan, gamit tayo ng cutter. Tapos padaan na natin ng cutter dito bago natin matanggal to. Parang ano na, malambot na lang ah. Parang malambot na lang siya guys ah. Buti hindi masyadong magkapit yung ano. Pero hindi baka binuksan na nila to. Pero magkapit pa rin naman. Ayan. So ano pa to? Hindi pa to nabuksan. Ayan. Tigas pa rin. Ito sa corner niya, malamang dito yung nakakapit. So kung magmaklas kayo nito guys, nandahan lang din. Baka may ma-slice kayo sa ilalim dyan. Ayan. So mababaw lang yung ano niya. Hindi masyadong nakadikit.
Pero pa yung lock parang ano, wala kasing lock to eh. Nakasalpak lang to dito tapos parang may glue yatas lang nilagay dito. So yan, ito lang. Ayan, medyo matigas konti, nakadikit yata to. Nakadikit to sa ilalim, may pandikit to. So dito lang tayo sa ano guys, sa cord nya, test na lang natin yung continuity. Mayroon siyang continuity. Lagyan natin sa buzzer. Pero dito parang mayroong sunog. Solda na lang natin to. Pero okay pa naman kasi gumagana naman yung lead nya. So check natin yung negative dito. Ayan. Okay. Positive. Okay naman. So ibig sabihin okay. Soldam na natin dito guys. Ito. Soldam natin to. Ano to? Capacitor. May pandikit to sa ilalim. Nakadikit yung transformer nya, so kailangan nating sikwatin para makaangat. Pero before that, solda muna natin ito baka sakali mag normal siya. Then oh, makainit ngayon ah. Kagabi malakas ang buhos ng ulan, ngayon grabe ang init. Ayan, mag electric fan tayo guys. Ayan. Kahit nga lang, sulda pala ako. Off muna natin. Sula kasi minsan ano lang eh, cold shoulder lang minsan eh. Kaya yan, unahin muna natin to para pag ayaw pa rin saka natin balik na rin yan. Kasi may nakikita tayo ditong itim na parang naglulos contact yata to, kaya nagkaroon ng counting spark at saka nag-create ng carbon. So ayan, nasolda na, tapos linis na ng kaunti. Sprayhan na natin ang lacquer thinner para medyo malinis. Medyo madilim nga guys, pasensya na. Hindi na kasi ng ilaw ko eh. So ayan, subukan nating isaksak. Grabe ang luwag oh. Luwag masyado. Pangit pa naman ng ano ito. Ano kayong pwede gawin dito? Hanap tayo ng paraan. Hanap ng paraan.
Oh, ayaw. Ayan. Ayan. So ngayon guys, ang diskarte lang dito guys, pag maluwag siya, katulad kanina maluwag, ipitin nyo lang to kaunti. Ayan, ito ipit lang to. Total rubber naman, hindi naman to ano flexible naman to. Ipit nyo lang para yung ano niya sa ilalim, yung lata niya sa ilalim o yung contacts niya sa ilalim, mayupit ng kaunti. Ayan. Huwag nyo lang tuduhan masyado, lalay lang. Kasi ano lumuwag na Ayan o, tingnan nyo. Tigas na siya. Ayan. Ganda na yung ano niya. So ngayon saksak natin. Tapos sukatin natin yung ano ulit. Baka sakaling magkaroon. Ayan, nag-spark. So yun ang kinakatakutan na ang may-ari kasi nag-spark to doon. I-check natin, tingnan natin dito. Nagkaroon na siya ng 17, 19. So ibig sabihin yan guys, kahit magana yung lead niya doon, hindi pa rin siya nagkakaroon ng sapat kanina kasi maluwag dito banda. Iba, wala naman tayong ginalaw kundi ito lang, nagsulda tayo dito sa may terminal niya. Pero nag-ilaw pa rin dito. Pero ngayon nandyan na 18.85 volts. So okay na to. Tapos sinigpitan natin to. So ayan. Yun lang yung solusyon. Isang simpleng solusyon lang guys. So sana ay nakuha nyo yung ano natin, yung video. Pura kung ano nahirap bali hindi nyo nasubaybayan lahat. So ayan, pwede balikan yung video ito. So hanggang sa muli, Merry Christmas, Happy New Year, at saka welcome sa ating lahat sa itong year na to 2025. Sana magkaroon tayo ng magandang tawag doon, magandang aura sa 2025. So hanggang dito na lang. God bless po sa ating lahat. Saka bye bye.